Ang kapansin-pansing pagpapalawak ng armada at mabilisang pagtaas ng bilang ng mga naval vessel ng China ay waring ang kahit papaano'y naging dahilan para mag-alala ang mga opisyal ng ilan sa mga kaalitan nitong West nations. Kung sa bagay ay hindi nga rin maitatago na sa kasalukuyan kung ikukumpara sa mga nakalipas na dekada ay ito ang panahon na kung kailan ay pinakamarami talagang i-deploy ng mga barkong pandigma ang PLA Navy sa rehiyon ng Indo-Pasipiko. Magkagayon man sa kabila ng sinasabing pagpupumilit ng China na habulin ang lakas na pwersang pangkaragatan ng nangunguna nilang kaalitan ngayon na Estados Unidos, ay kumpiyansa naman ang commander ng US Pacific Fleet ukol sa kahandaan at kakayahan ng kanilang US naval power. Kamakailan lang ay inamin ng naturang pinuno ng armada ng Amerika na nasa Pasipiko na tila nga ba ay sa loob ng 4 na dekada ay mabilis na umarangkada ang bilang ng mga sasakyang pangkaragatan ng hukbo ng Beijing, na mula nga umano sa dating nasa 37 units lamang noong unang bahagi ng mga year 2000s ay sa ngayon ay bumulusok na ito sa bilang naaabot ng tinatayang nasa humigit kumulang na 350 units. Kung kaya't sa progresong ipinapakitang ito ng mga Chino ay ang karamihan tuloy sa mga Pentagon official ay nagbababala na isa nga itong maituturing na pacing threat para sa US military, habang kung titignan ay mas lalo pa umunong pinalalakas ng mga bantaing ito ang ilan sa mga sitwasyon na tulad sa paghahangad ng China na pag-isahin ang kanilang nasyon at ang self-ruled island ng Taiwan, kahit pa nga sa kabila ng mga pandaigdigang pagtutol ukol sa mga laki nilang ito. Kaugnay niyon ay mayroon pang ang prediksyon ang ilang mga US intelligence official at sinasabi nga nila na malamang sa malamang ay posible na ngang maglunsad ang Beijing ng isang malakihang pagsakop laban sa Taiwan pagtungtong ng year 2027. At isa lang ang kahulugan kung sakali namang matuloy ang naturang pag-atake, at iyon ay walang iba kundi kinakailangan ngang maging handa ang lahat ng panig na involved ukol sa maaaring maganap na salpukan. Kasama na dito ang pagiging makatotohanan ng hindi pa nagaganap na malaking digmaan sa pagitan ng number 3 at ngayoy numero 1 pinakamalakas na pwersang militar dito sa buong mundo. Pero ang mga katanungan, bagamat napakabilis ngang mag-produce ng China ng kanilang mga warships, ay lagi rin namang sinisilip ng karamihan kung sapat nga ba ang kalidad na taglay nito na siya kasing maaaring naging kapalit ng mabilisang pagbuo sa mga nasambit na Chinese naval asset. At pagdating naman sa side ng US Navy ay ano naman kaya ang pinakamagiging panlaban nila sa mga ipinapakitang ito ng Beijing, lalo na sa mga aspeto pagdating sa mga lakas ng kanilang gamit sa puwersang pangkaragatan. Iyan nga ang mga katagang tinura ng isang Top Gun alumnus at former jet pilot na si Admiral Samuel Paparo nang ito ay tanungin ng CBS News patungkol sa paspasan ngayong pagpapalakas ng Chinese Navy. Si Admiral Paparo ay ang siya din nga ngayong tumatayo bilang ang commander ng US Pacific Fleet. Ayon pa sa isang kasagutan ng naturang admiral matapos nga rin itong tanungin sa kung ano para sa kanya ang pinakamalakas na barkong pandigma ngayon ng US Navy, ay wala ngang kabog-abog na agad nitong itinuro ang kanilang mga aircraft carrier. Well, kahit sino naman sa atin ay malamang na pagdating pa lang sa size at pagiging advance sa teknolohiya ay tiyak ngang ito rin ang magiging sagot ng karamihan. Pero hindi nga lang sa malahiganteng size ng mga super carrier kung bakit nga ito ang itinuturing na pinaka-powerful vessel ngayon ng Estados Unidos, sapagkat base pa rin nga kay Pacific Fleet Commander Paparo na pagdating pa nga lang sa mga naka-embark na airwing dito ay may kapabilidad agad ang carrier na magsagawa ng hanggang sa 150 na mga air-to-air strike per day. Pero bukod pa roon ay kapag surge level ay aabot din ang abilidad na kaya nitong
nagdi-deliver ng nasa 900 o 900 mga precision-guided munitions araw-araw, habang reloadable pa nga ito pagdating ng kada hating gabi. Mga kataps, kung atin ngang susumahin ang maaaring attack aircraft na kayang ikarga o i-embark sa lahat ng bilang ng mga carrier ng Amerika, ay aabot nga ito sa libong mga bilang na masigit pa sa mga hukbong dagat ng bawat ibang bansa na nandito sa Earth, kahit na nga ito ay pagsama-samahin pa. Ang pagtatasang ito ay base sa kasalukuyang 11 unit na mga aircraft carrier na pag-aari ng US Navy, habang ang lahat nga rin ng mga ito kasama na ang mga kasalukuyang 10 Nimitz class at ang pinaka-latest na natatanging Gerald R. Ford Supercarrier ay pawang puro pa naman din mga nuclear powered. Habang sa kabila namang banda sa talaan ngayon ng Chinese inventory ay mayroon naman silang dalawang operational na mga aircraft carrier, at ito ay ang Liaoning at ang nagngangalang Shandong. Yun nga lang ay hindi tulad sa mga carriers ng US na puro nuclear powered, ay ang dalawang nabanggit na mga vessels ng PLA ay pinagagana nga lamang sa pamamagitan ng diesel fuel. Subalit bukod nga dito ay matatandaang nito pang nakalipas na taon ay inilaunch na rin ng China ang kanilang ikatlong aircraft carrier na pinangalanan naman nila bilang Ampujan. Pero yun nga lang, ayon sa latest update patungkol sa indigenously built carrier na ito ng mga Chino, ay kasalukuyan pa rin nga itong sumasailalim sa ilang mga critical na tests. At base din sa kamakailang nakuha ng imahe ng satellite ay nakitaan nga ng ilang mga crack o bitak ang pinakadeck ng Pujan. Kung kaya't sa ngayon ay inaasahan ngang hindi pa magiging dagdag sa lakas ng hukbong pangkaragatan ng Chinese ang kanilang ikatlong aircraft carrier. Sa mga makatotohanang senaryo ay nito lang din taon ng kasalukuyan buwan ng nakalipas na Abril ay parehas ngang sabay na nag-deploy ang Estados Unidos at ang Beijing ng kani-kanilang mga malahiganting mga vessel sa lokasyon ng mga karagatan na pumapagitna sa Taiwan at China. Sa nasambit na kaganapan ay naispatan pa ang PLA Navy Shandong sa layong nasa 200 nautical miles silangan ng Taiwan, samantalang ang Nimitz aircraft carrier naman ng US ay nasa medyo mas malayong distansya rin noon na 400 nautical miles na kapareho ding nasa bahagi ng eastern ng South Governing Island. Ang nasambit na Nimitz class vessel ay ang siya ngayong ikalawa sa pinakamalaking carrier ngayon dito sa buong mundo. At ang kadalasan sa dinadala nitong mga aircraft ay ang tulad ng mga FA-18C Hornets, EA-18G Growler na isang uri ng electronic warfare aircraft, mga airborne early warning and control na E-2D Hawkeye, gayon din ang mga transport aircraft na C-2 Greyhound, at ang huli ay ang ilang bilang na mga Seahawk helicopters. Sa ngayon, ayon sa pamunuan ng US ay plano ngang palitan ang 10 mga Nimitz class carrier na patuloy na nagseserbisyo para sa sandatahang pandagat ng Amerika. Subalit habang hinihintay na matapos ang ilan pang mga binubuong Ford class carrier ay mananatili at aktibo pa ring gaganap sa tungkulin ang 10 units ng matitikas na Nimitz. Pagdako naman sa pinaka-latest at ngayon number 1 sa pinakamalaking aircraft carrier sa mundo, o ito ngang nag-iisa pa lang ngayon na Gerald R. Ford class aircraft carrier, ay sinasabing kasama sa mga dadalhin nitong mga warplanes ay ang ilan sa mga unmanned air at combat vehicle, at syempre ay ito ngang pinaka-advance ngayon na US warjet na wala ngang iba kundi ang F-35 Joint Strike Fighter. Mga kataps, sa 7 units na mga aircraft carrier ngayon na nakatalaga para sa Pampasipikong Armada ng Amerika ay ang dalawa nga sa mga iyon ay mapapansing madalas na nakahimpil malapit sa bahagi ng ating West Philippine Sea maging sa parte ng Kalakhang China Sea, habang madalas din itong naglalayag patungo sa timog ng Okinawa, Japan na mismo namang parte na ng hilaga at silangan ng Taiwan. Ang mga rutang ito ng nasambit na 2 units ng mga US carrier ay animong ang pagpapahiwatig na masinsinang binabantayan ng United States ang naturang mga lugar, at para na rin ipakita sa mga inchik na matiin nga nilang minomonitor ang maaaring maganap sa area, lalo na sa kung sakaling kumilos na ng anumang mga kakaibang hakbangin ang hukbo ng China laban pa rin sa inaangkin nila bilang probinsya na isla ng Taiwan.
Tandaan na bago nga sumabak ang depensa ng Amerika sa isang digmaan ay nakadepende pa din ito sa desisyon ng kanilang Kongreso at sa mismong presidente ng Estados Unidos na si Joe Biden. Gayunpaman ay ang pinakagustong iparating lang dito ng commander ng US Pacific Fleet ay sakaling matuloy ang sigalot at maging ang kahit na anumang mga agresibo at mga mabilisang pagpapadami ng China sa kanilang mga vessels o mga warships ay wala pa rin ang tiyak na ikalalamang ang quantity ng mga ito laban naman sa kung ano ngang mga powerful capabilities na siyang ang taglay ng kanilang mga dekalidad at dekalibreng mga US Navy aircraft carriers.